Mabuhay. Mga kapatid sa pananampalataya, tayo po ngayon ay nasa araw ng Lunes, bahagi ng ika-30 at isang linggo sa karaniwang panahon ng kalendaryo ng simbahan. Tayo ay nagpupunta sa iba't ibang lugar o lalawigan. Kagaya po namin, kami po ay nanggaling sa Malabon at din po sa Valenzuela. Dalawang magkaibang diocese ng Caloocan at diocese ng Malolos. Pero pinag-iisa tayo ng isang diwa, ng isang puso, isang damdamin, maipon sa makasaysayang simbahan ng Nuestra Señora del Santísimo Rosario de Manawag. Katulad din po ninyo marahil, kayo ay nagre-revenesasyon sa simbahan ito. Ang Santo Niño White Community ng Malabon, kaysa namumuno na sina Sister Ida, Brother Martin at Brother Jerry, Herrera at ang mga kasama, 10 ng aming mga kasamahang devoto ng Santo Niño White Community ay nagre-revenesasyon sa simbahan ito ng Manawag. Bakit? Una, upang magpasalamat sa Panginoong Diyos sa mga biyaya ng kanyang kaloob. At gayon po, kinakatawan din po ang mga may sakit na tuwing araw ng Biyernes at Sabado ay kumakatok sa puso ng mahal na Panginoong Jesus, ang batang si Jesus, upang makaranas ng kagalingan, hindi lamang ng lunas sa sakit sa katawan, bagkus maging sugat din at sakit sa kaluluwa. Tayong lahat ay tinatawag na mapagmahal kay Maria. Ating hinihiling kay Maria na siya magsilbing kulay natin sa kanyang anak na si Jesus. Hinihiling natin kay Maria na ibulong sa kanyang anak na si Jesus ang ating mga samot at panalangin. Tayo ay lumalapit, tayo ay nagmamaning-uhod sa ina ni Jesus at inanak si Maria upang kung tayo man ay dumarating sa matinding sakit, hirap, unos ng buhay, ay tunay naman natin mapagpagitan ito sa pamagitan ng awa, habag, at magpapatawad ng kanyang anak na si Jesus. Bayan ng Diyos, tayo po ay tunay na pinagpala ng Diyos. At bilang ganti sa biyaya at pagpapala ng Diyos na kanyang kaloob sa atin, tayo ay kanyang inaaniyahan magpahal. Tayo ay kanyang inaaniyahan magdulot din ng pag-asa. Tayo rin ay kanyang inaaniyahan makapagdulot din ng awa at habag. Tayo rin ay kanyang inaaniyahan makapagdulot ng awa at magpapatawad sa mga taong nakagawasan ng kamalian, sa mga taong nakagawa sa atin ng pagkakasala. Napakaganda po ng hamon ng Ebanghelyo. Huwag lamang tayo mamili ng tao kung sino ang ating pakikitulungan o ating pakikipagayan. Inalimbawa sa ating Panginoon ng isang paganda na huwag tayo maghahanda na ang aanyayahan lamang natin ay mga makakagantir sa atin ng mabuti. Yung mag-aanyaya rin sa atin kapag sila rin ay meron pigil. Ang maliwanag na sinabi ng Panginoon ay kung sino ang hindi makagawa na gantihan ang ating nagawang kabutihan ay siyang ating anyayahan padulubing sa ating ipinaghahandang pagdiriwang. My dear friends, my dear people of God, every time that we are encountering the Lord, His divine presence in the liturgy of the Word of God and even in the liturgy of the Eucharist, every time are welcome to receive Him and to partake Him in His Word and even in His body and blood in the Eucharist. Ang mga simbahan ay wala mo itong senso para mag-sense kung sino ba ang papasok sa loob ng kanyang templo. Nakakita na ba kayo ng mga
simbang presenso na kapag makasalanan, nag-automatic shut off ang pintuan o nag-automatic na magsara ang pintuan. Nakakita na po ba kayo ng simbahan na pinipili lamang yung matutuwid at mabubuti para magbukas ang pintuan ng simbahan? Nakakita po ba kayo ng isang makasalanan na naghahangad na taga-proseso sa inyong tinapay na dahil siya'y makasalanan ay tumalon ang konsigradong Diyos at sinabi, ayoko sa iyo, makasalanan na. Wala pong mga gantuloy ng Panginoon. Everybody is welcome to partake and to receive Him. The most important thing is we must be humble enough to accept our failures in life. We must be humble enough to accept our sinfulness, and we must humble enough to beg for mercy, for forgiveness of the Lord. Like yesterday, in the Gospel according to St. Luke, chapter 19, verses 1 to 10, Zacchaeus is not a righteous man. He is not a holy man. He is a sinner. He is being cursed by the community that he belongs. But when he heard that Jesus is coming on his way, he tried to see the beautiful face of Jesus. And because he is only a small or a little man, he cannot see the face of the Lord. He immediately climbed up to the sycamore tree, and right after the Zacchaeus seeing the beautiful face of Jesus, it is already turning on in the life of Zacchaeus to be renewed, to be transformed, and to be converted. And what Jesus said, this man is also the son of Abraham. Truly, he is blessed at this time, because I am here not only to seek and to find righteous and holy men, but I am here in your midst to look for unworthy men who is sinful, but wants to be renewed, who wants for renewal, who are seeking for transformation. May the intercession of Our Lady of the Most Holy Rosary of Manila intercede for us, and may she always pray for us, so that we may also experience the love of God, the merciful God, the forgiving God that Lazarus encountered in his life. May all our prayers be also be granted by the Lord, by the prayers of her mother, of our Mother Mary. So we all experience that our prayers, our intentions are being granted by our Lord. And right after our Lord granting our prayers and our petitions, learn also to give hope to those who are hopeless. Let us also share love for those who never experienced how to be loved fully and faithfully. We must also learn to experience to be merciful and forgiving for those persons of need who hurt us, who cause our woundedness, so that we may be able to see and to taste that the kingdom of God is already at hand. Amen. Our Lady of the Most Holy Rosary of Manaoag, Pray for us. Ave Maria Purísima, Sin pecado concebida. Sa ngalan ng Ama, ng